syempre, maraming salamat na rin sa ay PVC roofing. Yung sunblast niya, pinturado siya ng maroon. Kaya yung sa poste, maroon na rin yung 1x1 and 1x3. Yan, pinturado yung mga wall. Bali naka-acrylic emulsion yung finish nito. Sa inyo to, ito yung tiles niya. 60x60 na ceramic. Ivory yung kulay gray na. Bali, walang pinabago si client owner sa set. Pinlight siya. Sa pinlight, bali ang preferred na cabinet dito ni sir is aluminum na daw. Doon sa shower area, may pagkamaho. Yan, retouch po natin. Pwede naman yung blackout din dito. Kamusta po tayong lahat mga karos? Welcome back po muli dito sa aming channel. Magandang araw po sa atin lahat. Meron po kaming project dito sa Phase 6 for turnover na. Dito po yan sa Lumina Homes, Tansa Cavite, Phase 6. Yan, isa po siyang Athena model unit na meron po laking 65 square meter and 53 square meter naman po yung kanyang floor area. Kapag nag-avail po kayo ng ganitong klaseng mga unit, meron na po siyang 3 bedroom, may ceiling na po yung second floor, meron na rin pong tiles yung ground area, provision for garage, meron na rin pong toilet and bath. Turado na po yung kanyang mga walls at ang mga ginamit po na pintuan para sa mga kwarto ay flash door. So ipapakita po namin sa inyo yung nirenovate po namin dito. Bali semi-finish lang po ito mga ka-row house, pero baka mabigyan namin kayo ng idea. So paano? Enjoy watching, hindi ko na patatagalin. Let's go! Tara! Bali nandito na po tayo. Ito yung bahay na tinutukoy ko rito sa Phase 6 Lumina Homes. Bago nga po pala umpisahan yung vlog dito, gusto ko lang magpasalamat kay Sir Lester and family sa tiwala niyo po sa amin dito. Syempre, maraming salamat na rin sa bumubuo po ng tropang wasalak, sa mga nakasama natin na gumawa po ng bahay dito. Start na tayo. Tara! Okay, ito yung kanyang harapan ng bahay mga ka-row house. Tapos ito yung pinaka-perspective niya. Bali 65 square meter yung lot area niya. Tapos yung interior, yung up and down is 53 square meter naman po. Bali nung ginawa po namin tong bahay na to, bali ang structure niya is pang bungalow lang. Pang bungalow type lang po siya. Sa likod, total ng likod niya is 8 meters and 50 centimeter. Kasama na po yung kwarto dun sa dulo hanggang dito sa end lot corner. Tapos dito naman sa kanyang extension, bali kurbada po siya. Ayan, kurbada. Sa plano, meron po siyang garage na gate na 4 panels, may service at saka glaze na lang po. Ayan. Umpisahan po natin sa roofing. Yung ginamit po namin dito, industrial finish po. Bali, naka cement board lang po siya na insulation. Ang ginamit naman po namin dito is mga tubular para sa trusses. Tapos yung pinakabubong niya ay PVC roofing. Then may flashing siya syempre. Yung naka-flashing. So industrial finish lang. Bali nakalitaw po yung ating mga trusses. Tapos pinturado po yung ating fiber cement board. Yung nagsilbing heat insulation. Tapos meron po siyang 3 downlight. Tapos may sampayan. Tapos sila client owner nagpasadya po sila rito nung parang sabitan ng duyan. Yan makikita natin dito at saka doon banda. Tapos naka inside gutter tayo. Ayan, inside gutter. Yung downspout nito, dito na namin pinalusot sa pinakaloob niya kasi naka floor drainage naman po tayo rito. Ayan, naka floor drain. Simula rin dito sa service entrance. Ayan. Ang ginawa po naming renovation dito sa may pinakabakod niya, yung mga poste pinturado lang. Yan, kung nagbabudget lang kayo tapos gusto nyo mapababa yung costing lang ng renovation, pwede naman pinturado lang. Ang ginawa namin dito, pinaka-design ng facade ng harapan ng bahay, yun na din yung ginamit namin pintura, yung maroon. Ay makikita nyo dyan, toilet and bathroom yan sa harapan. Yung sunblast niya, pinturado siya ng maroon. Kaya yung sa poste, maroon na rin yung ginamit namin. Pagdating naman sa mga cladding dito sa harapan ng bahay, naglagay na lang po kami ng konting design, yung groove design at saka doon sa kabila, para magkaroon lang po ng accent. Bali yung bubong na ginamit po rito is long span. Yan, puro makakapal po. Pati po yung gutter, inside gutter naman is stainless, flashing, yan makakapal. Naglagay din kami ng canopy rito, trusses nya tubular. Tapos naglagay na lang din po kami ng polycarbonate. Yan yung pinakabubong nya. Pwede rin idea PVC roofing. So depende po sa budget cost. Maganda rin po kasi tingnan
yung polycarbonate. Yan na. Nakaka-elegante rin. So may mga CCTV camera dito sa bawat corner, tsaka dun banda. Yan, nagpalagay na po si client owner. So hindi na mawawala ang ilaw. Bali hindi mawawala ang ilaw kapag may canopy. Tapos yung dating window sa likod at saka yung dating pintuan sa likod, nilipat po namin dito sa corner area. Gawa din po sa tubulars yung ating mga gate at saka yung ating fence grills dito. Yung combination ng 2x2 for framing, 1x1 for bracing. Dito naman sa gate 1x1 and 1x3. Kung mapapansin nyo, yung folded gate natin dito kakaiba. Sadyang lumagpas po siya sa ating harapan ng bahay. Yan na. Sabi kasi ni client owner sa akin, masyado daw mahaba yung sasakyan niya para hindi po bumangga or tamaan po yung sasakyan niya sa tuwing sinasara. Yan, kaya ganyan po siya. Tapos yung apat na poste rito sa harapan at saka sa gilid, lahat po yan may lamppost, may ilaw. Pasok tayo sa loob. Yan, may floor drain dito, service entrance. Dito naman medyo mahaba. Yan, kailangan habaan natin. Yan, medyo mahaba dito. Yan, pagpasok po dito sa loob, pinturado din po yung kanyang wall. Syempre finish to, kaya kailangan may pintura. Yung makikita natin stainless bulb dito. Yan, isa yung bulb na to ay para sa seafooding. Lagi nyo na nakikita to. Number 6, hanapin nyo to. Watergate, stainless bulb, number 6. Yan. Sa online Shopee, madali lang makita. So, wala masyadong binago po dito sa harapan. Ayan, may bintana pa rin po dyan sa toilet and bathroom. Yan, pinturado yung mga wall. Bali, naka-acrylic emulsion yung finish nito. Yan, importante din yung paglalagay ng mga outlet sa plano. So, pag nagpapagawa kayo, kailangan na i-remind nyo po dun sa contractor, manggagawa, kung saan yung mga location ng outlet. Dito, naglagay na lang si Sir ng isa pa rito. Tapos syempre may faucet. Yung pinaka downspout niya, dito na namin nilagay. Yung sa gilid, dyan na tumakbo yan. Para dito na lang po aagos yung tubig sa tuwing umuulan. So wala na po siya dito sa labas. Kadalasan nilalagay namin dito sa harapan ng poste. Kaso nga lang yung paglalagay ng mga meter base po rito sa phase 6, lalo na pag up and down, ayan, lagi nasa harapan. Sa ibang phase and subdivision ng Lumina, nagsishare sila sa isang private pole. Pero dito, isang unit, isang meter base, isang private pole. Dito sa kanyang garage, may isang ilaw. Kapag tinurn over sa inyo itong atina, may nakabang na receptacle bulb dyan. Tapos dito, mapapansin nyo, may butas. So may nakabang na tubo po dyan. Tapos may wire na dyan. Para pag nagpakabit po si client owner ng kable ng internet, hindi na magbubutas po sa sa pader. Yan, kaya meron po dyan, nakatago na. Yan, meron din pong faucet dito. Yan, sa dulo. Tapos may floor drain din. Bali, mapapansin nyo lang yung flooring natin dito sa may garage saka sa may corner area nitong exterior, wala pa siyang tiles. Kapag makaipon-ipon uli si client owner, magka-budget, yan, sa kanya po ipapatapos to. Industrial finish, pero maraming pwedeng gawin pa dito mga karoas. Pwede rin to naka spandrel, pwedeng naka PVC panel, or pwedeng naka cement board ceiling. Yan, pwedeng ganun. Pero kapag ka nakaganon ka kasi, mawawalan na po tayo ng mga sampayan. Pero since malaki naman at malawak ang atina, pwede naman ng sampayan nasa baba. Dito tayo sa interior. Bali sa porch, pwede pang palagyan po ng ng screen door. So sa ngayon, hindi muna siya pinalagyan ni Sir. Siguro to follow na lang. Yan, pinturado po ng enamel block yung ating yung main door. Tapos syempre, nagpalit na rin tayo rito ng double lock. At saka nitong ating lever type door knob. Tapos sa atina po mga karawas, kapag ka-turn over po sa inyo to, ito yung tiles niya, 60x60 na ceramic. Ivory yung kulay. Bali, ito yung inaputan namin dito, pero hindi na po ito pinapalitan ni client owner. Yan, as is na po siya. Ayan, meron tayong isang ilaw dito sa living area. Tapos nagpagawa si Sir dito ng ating TV console. So sa TV console, naka-wall fluted panel. Ang finishing carpentry niya, bali gawa sa plywood. Ayan, nakapagpakabit na rin tayo ng Korean blinds kay Sir Ricky De Losa. Yan, sa Ajax. Tapos dito naman, may kada pinto, may door stopper syempre. Kaya hindi po mawawala yan. Ito na yung abang na nakita nating wire dito sa gilid.
Yan, para hindi na mahihirapan yung mag-install ng internet. Tapos syempre, meron na rin po yung mga outlet. Yan, open shelves lang, bali naka-floating. Tapos yung header natin para sa ilaw ng TV console, yan, naka-floating na lang po siya. With 2 pin lights. Bali yung ginamit namin na kulay dito sa mga pintuan, dark gray. Ayan, dark gray kasi ang motive color nito more on gray. Kaya pagpasok mo pa lang sa TV cabinet pa lang, gray na. At saka dito sa ating window blinds ay gray na. Bali, walang pinabago si client owner sa setup ng first floor and second floor. Ang naiba lang, natanggal dito yung window. Yan, dati may window dyan, tapos nandito dati yung pintuan. Yan, lumuwag lang po yung space dito. Yan yung nabago. So, ito yung unang kwarto. Bali, si sir, nagpa-install po siya dito ng isang ilaw, round light. Yan, round ceiling light. Bali, warm light yung kulay niya. Yan yung bintana na pinagbaklasan at saka yung mga lockset na pinagbaklasan. Gusto niya daw pong i-uwi, kaya nandito. Yan, may window blinds din po rito. Yan, Korean blinds. At syempre may door stopper. Yan, sa kusina muna tayo. Yan, sa kusina, tin shop gray po yung pinintura pala namin sa wall pati rito. Yan, tin shop gray po yan. Yan, tapos dito yung dating bintana na steel window, pinapalitan ni sir ng window jalousie. Yan, Jalo Plus po ang tawag dito sa mga nagpapagawa po ng aluminum. Yan, kisame na ginamit naman namin dito isa PVC panel. Yan, ang ganda ng dating, no? PVC panel, tapos may mga pin light siya. Sa pin light, tricolor po siya. Yan, tricolor. Yan, tapos nakakornisa pa ikot. Yan, kornisa. Yan, luwag, no? Maraming idea na pwedeng gawin dito, mga karos. Pwedeng nandito yung kusina. Pero itong space na to, gagawin po daw nilang dining space. Yan, tapos may mga additional na outlet na po dyan. Ito, existing outlet na inabutan natin dito. Bali, dito niya po pinalagay yung kanyang lababo. Yan yung kusina niya. Ang ginamit namin dito, isa 30 by 60 na brick tiles, pero may shade ng black. Ito naman po is porcelain na 60 by 60 na may haspin ng black. Ayan. Lababo, single tab, cooktop, dalawang burner at saka may electric. Ayan. Tapos pag nagpapagawa po kayo ng bahay, mga karos, lagi po yung may fire extinguisher sa requirements. Kaya iniwan na rin natin. So itong turnover na to, bali wala rin po siyang cabinet. Yan, wala siyang cabinet. Bali ang prepared na cabinet dito ni sir is aluminum na daw. Yun ang pinag-iipunan niya. Tapos makikita nyo rito, umikot din yung kornisa rito. Pero kapag nagpakabit po siya ng cabinet, babaklasin din po yung dyan, yung kornisa. Tapos doon na sa header ng cabinet, iikot po yung kornisa. Yan. May abang na rin po to para sa range hood. Yan, range hood. Tapos dito naman po yung pinaka-ducting. So lahat ng higupin ng range hood, doon na po palabas. Yan, may abang na po siya. Yan, may exhaust fan tayo, 12 inch by Omni. Tapos nandito yung isang pintuan na nanggaling dito sa likod. Tapos yung isang bintana na nanggaling din po dito. Ayan, may Korean blinds din siya. Itong space na to para sa ref at saka sa automatic washing machine. Sa washing machine yan, nag-abang na kami ng isang tugang outlet dito. Tapos water supply, ayan, may abang na. Tapos yung release ay nandito. Ayan, may abang na rin po rito. Ayan, andyan na rin. Tapos yung sa saksakan ng ref, ito nandito na rin. Ayan, dyan banda. Presko kapag may inlet corner ka, kasi yung init dyan pwedeng umikot dito, kaya presko kapag may mga ganito. Kaya napakaswerte ng mga kumukuha ng bahay na meron inlet corner. Basta may budget kayo, ayan, mapapaganda nyo to. At saka presko po na hindi mainit ang bahay kumpara sa mga inner. Yan, akit naman po tayo rito sa second floor. Ito yung pa second floor, pero toilet and bathroom muna tayo. Yan, si sir dito nagpalagay siya ng track light dito. Yan, medyo madaming ilaw, 3, kaya sobrang liwanag.
Dito marami pang pwedeng gawin sa ilalim po ng staircase. Yan, pwede pa maglagay ng storage dyan. Tapos ito naman, marami pang pwedeng gawin din dito. Pwedeng lakihan yung pinto o pwedeng gawing sliding na lang, na mas maganda yung sliding. So ito yung dating pinto niya, PVC door. Yan, bali nagpa-improve si client owner ng toilet and bathroom po rito. Bali makikita nyo sa combination ng tiles. Doon sa shower area, may pagka-mahogany na 60 by 60. Yan, mahogany. Tapos dito naman po, is gray na may haspe. Yan, marble type na may haspe. Yan, gray. 60 by 60 rin. Sa kisame, yan, maraming pwede rin gawin dyan. Pwede tayo maglagay pa or magdagdag ng ilaw, maglagay ng exhaust fan at magkisame. Pwedeng hardiplex or pwedeng PVC panel. Si sir, hindi niya na pinabago yung bintana rito pero pinalagyan niya ng blinds. Yan, yan, pinalagyan niya ng blinds. Sa accessories, yan, may shower set, may towel rack, tapos may shampoo holder and soap holder, meron dyan. Bali yung inabot po natin na water closet dito at saka lavatory. So yun pa rin yung pinakabit niya, hindi niya pinalitan. Tapos itong bandang part ng shower area, nakadrop po ito. Yan, nakadrop. Yan, tapos stainless na floor drain, medyo mahaba, 10 by 30. Yan, naglagay din tayo ng bidet. Then wall mirror. Yan, wall mirror. PVC door. Sa second floor, yan, bali bago umakit second floor, in-improve namin yung staircase nito. Yung sidings nilagyan namin ng hardiplex, bali 9mm o yung 1/2. Ganon din po dito sa ilalim. Yan, yan, gawa po sa hardiplex yan. Bago gawin yan, marami pong bakal yung mga nilagay po dyan, pinabrigate, para kapag in-install natin yung mga tiles, matibay. Sa tiles na ginamit natin, kagaya rin po doon sa pinaka-flooring nga po pala ng ating toilet and bathroom. So hindi po siya glossy, hindi siya madulas. Ayan, nakapareha. Yan. Grading yung ginamit dito sa toilet and bathroom. Tapos naglagay tayo ng sternosing. Sternosing natin, aluminum. Ayan, parang ito yung pinaka-magiging stopper po ng ating hagdanan. So 60 by 60 rin po yung ginawa po niya. Bali 60 by 60 din yung ginamit natin dito. Ayan. Tapos pinturado po yung ating handrail. Yan, retouch po natin. Ayan, sa second floor. Ayan. Ayan, nagpakabit si sir dito ng pendant light. Tapos dito, 2 kwarto. Yan, makikita nyo rito sa tiles. Ito naman po ay may wood look na medyo light mahogany naman po siya. Yan, wood look. 60 by 60. Ito yung ginamit na flooring dito. Tiles installation. Bedroom 1. Yan. Sa bedroom 1. Kung ano yung ginamit namin pintura sa baba, ganun din. Dark gray yung mga hamba. Light gray naman po yung ating mga pinturan dito. Yan, QDE finish enamel. Tapos nagpadagdag si sir dito ng outlet para sa aircon. Yan. Tapos yung mga bintana, naka-Korean blinds, dark gray. Yung tela nito natural. Yan. Pwede naman yung blackout din dito. Pag blackout, medyo pricey. Yan, master's bedroom. Bali dito mga karos, hindi na bago yung setup ng partition. Kung ano yung turnover sa kanila, yun din yung finish nito. Hindi binago yung sukat, hindi binago yung mga pintuan. Bali dito isang ilaw lang, pero sa idea, pwede pang dagdagan ng mas marami po yan. Yan, pwedeng dagdagan 4 na pin light, tapos dito 2 pa, para mas maliwanag yan. Tapos sa idea rin, sa kisame, pwedeng patungan din po ito ng PVC panel or pwedeng baklasin din.
Ito nga po pala, hindi na binago yung kisame kung ano yung turnover sa kanila. Yan na yun. Yan. Pitch of grade din yung ginamit na pintura rito sa tiles. Ganun din, light mahogany kagaya niya sa hallway. Tapos dito sa gilid na to, yung space na makikita nyo dyan, pwede pa kayong magpagawa ng closet po dyan, built-in. Or pwede pong gawin yung storage. Yan. Ayan yung ating bubong. Bali long span po siya. Tapos naka inside gutter po tayo. Then sa inside gutter stainless po yung ginamit natin. Tapos yung ating slab dito sa may kwarto. Yung nakikita nyo dyan, bakit meron siyang parang asintada dyan? Bali yan po yung tinatawag na sukalo. Bali yung flooring po na yan, naglagay pa kami ng additional na topping para lahat ng tubig dito mapunta. Dyan sa gutter. Tapos naka waterproofing po siya. Yan. Tapos yung bubong natin dito, pininturahan po natin ng roof guard yan. Simula po dun sa may corner area. Yan. Okay na tayo rito for turnover na po mga ka-row house. Yan, medyo marami pa nga lang po talagang kulang pa. Yan, depende naman po yan sa budget ng client owner. Bali okay na tayo dito mga ka-row house. Yan, maraming salamat po muli sa pagbisita. Meron lang akong konting hiling po sa inyo. Baka kung nagustuhan nyo po yung aming turnover dito sa aming Project Athena, pakishare na lang po nung video. Take note nga lang po pala, ito nga po pala yung unang project namin dito sa Phase 6 taon 2024. Para sa mga makakapanood pa. Tapos ni-renovate po namin to more than 2 months po. Yeah, according po sa aming assignment and attendance. So sa mga nanonood po, please paki-share po kung nagustuhan nyo po yung aming renovation. Ito na po pala yung aming semi-finish na renovation dito sa Athena Phase 6. Yeah, maraming salamat mga ka-rows. Kita-kita na lang po tayo sa mga susunod na video pa. Yan, God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi. Paalam po muna.